Oo, ewan ko eh. Balita ko may mangyayari kay ano eh. Mahirap na. Ay, nako, Diyos ko. Basta may isang vlogger mukhang tatagilid ng bongga. May isang vlogger daw na tatagalid ng bongga. Interpret, tatagilid. Dalawa lang pwedeng mangyari sa ibig sabihin ng tatagilid. Pwedeng makasuhan, makulong. Okay? Or pwedeng matumba. Di ba ho? Dalawa lang naman yun, tatagilid. Anong sabihin ng tatagilid? Marami yung, kaya nga tayo, nagtatanong tayo. Ano ibig sabihin yung ng tatagilid? Itutumba? O tatagilid, ikukulong? Ano ibig sabihin nun? Di ba? Tipi, ano, paliwanag mo. Naku, Diyos ko, hindi ko lang story parikwento. It's not my story to tell, pero my God. Alam ko yung mangyayari sa kanya. Nakarinig ako ng ano, chika mula sa otoridad. Ganyan. Next, kasi alam niyo yung ibang mga vlogger dyan na tinitirada si First Lady Liza Marcos, hindi nyo po pwedeng sabihin na ano, hindi bebenta sa kahit kaninong may matinong pag-iisip na intensyon ni First Lady kuno na ibagsak ang administrasyon. Okay, first, binanggit niya na si First Lady. So sa madaling salita, itong vlogger na tatagilid daw, which is questionable, ano ibig sabihin niya tatagilid? Itutumba ba? Ikukulong ba? O tatanggalin sa earth? Hindi, di ba? Hindi natin alam eh. Di ba? So, ang dahilan daw, it's because si FL. So, ibig mo bang sabihin, ako nagtatanong lang TP, pag binati ko si First Lady, ang gagawin, itatagilid? Ibig sabihin ba, ikukulong? Pag binati ko si First Lady? O kaya itutumba? Yung ba ibig mong sabihin, Thinking Pinoy? Napakawalang niya naman po naman ng ni First Lady kung ganun. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Oh, hindi mo na, may pagkadiktador ba si First Lady? Tapos sinasabi mo, narinig mo sa otoridad. O sino pa bang otoridad yun kung hindi kinakausap mo si First Lady? Alam mo, Madam, Madam Lisa. Lisa Araneta. Madam Lisa Araneta. Mag-ingat ka dito kay TV. Kasi mantakin mo kung ano man yung plano ninyo dito sa vlogger na ito na itatagilid ninyo. Bakit sinasabi in public yung plano ninyo? So kung may mangyari dito sa vlogger na ito, kung sino man yung tinutukoy niya, malamang si Maharlika lang yan o si Pebbles Kunanan. Itatagilid ninyo, Madam First Lady? Paano namin nalaman? Ibinulgar, walang iba ng kaibigan ninyong si TP. Ganun ho hindi ho ganda ang ginagawa nitong TP sa inyo. Ichinichismis ho kayo in public. Johnny, maraming salamat po. Di ba? Isipin mo yun. Ang plano ng First Lady o ng pamilya Marcos sa isang vlogger ay pinaglalandakan ni Thinking Pinoy. Bakit? Hindi, eto honestly. Meron ba kayong plano, First Lady, dito sa vlogger na ito? Kasi kung may mangyari dito sa vlogger na ito, walang ibang pagbibintangan, Madam First Lady, kung hindi kayo. Bakit to? Sinabi yun ni TP. Unless you deny that you are talking to TP, unless you deny that you do not have any plan sa mga kumukontra sa inyo, aba, ibig pong sabihin nun, totoo itong sinasabi ni Thinking Pinoy. Kung ganun. Di ba? Ang lupit naman po niyan, Sir, Ma'am, Mr. President. Nilalaglag kayo ng kaibigan ninyong si TP. Sinasabi sa taong bayan na itatagilid ninyo dahil kinukontra si Madam First Lady.
Hindi maganda ho yun, Mr. President. At Madam Lisa Araneta, hindi ho maganda ho yun. Eto pa ha, tingnan nyo yung pag-twist. This is a simple twist of words. Tingnan ninyo, papakita ko sa inyo ha. Hindi ganon. Tandaan ninyo, ang apelyido ng mga anak ni First Lady ay mga Marcos din. Ang pangalan ni First Lady ay Ferdinand Marcos din. Si Sandro, Ferdinand Alexander Marcos yun. Pag yung mga insulto ng mga vlogger na yan na sinasabi pinapabagsak ni FL yung administrasyon, tangan nyo. Dahil pag bumagsak ang administrasyon, babagsak din yung mga anak niya. Sinong nanay ang gustong gawin sa anak yun? Pababagsakin daw ni Lisa Marcos etong administrasyon ni Marcos, 'di ba? Yung kanyang asawa. Dito, a slight, parang magikero ito si TP. Slight pag-twist ng words. Unang-una, si Maharlika at si Pebbles, walang sinabing intentional na pababagsakin ni Lisa Araneta etong asawa niya. Okay? Pero magkaiba ho kasi pag sinabing dahil sa asawa mo, babagsak ang administrasyon. Ibig sabihin po nun, dahil sa ginagawa ng asawa, naapektuhan si President Marcos. But it is not intention na pabagsakin ni Lisa Marcos o Lisa Araneta etong asawa niya. Hindi pinaplano yun. Hindi. Kasi pinalalabas nito, after how many years? Sa tingin ninyo, ang plano ni Lisa Araneta, pabagsakin si Marcos? After how many years? Ganon. TP, ano naman, ang hina naman ng kukote mo. Ang sinasabi ni Pebbles at ni Maharlika ay because of what Lisa Marcos is doing, kaya babagsak ang pamumuno ni Marcos. Magkaiba yun. Magkaiba yung sinasabi mo na si Lisa Marcos pababagsakin si Ferdinand Marcos. Yun ang sinasabi mo, Tinging Pinoy. Ang sinasabi ni Pebbles at ni Maharlika ay ito, because sa ginagawa ni Lisa Araneta Marcos, maaring bumagsak ang administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Magkaiba ho yun. Eto, gumagawa siya, may mga diskarte si Lisa Marcos na hindi intentional niyang pinababagsak yung asawa niya. Pero because palpak yung ginagawa ni Lisa Marcos, di umano, kaya babagsak ngayon yung pamamahala ni Marcos. Yun ang sinasabi nila Pebbles at nila Maharlika. Ang sinasabi mo naman, TP, si Lisa Marcos, pababagsakin niya asawa niya. How stupid interpretation mo, Mr. TP. Napaka-stupid naman nung pagkaunawa mo. Ganun ho yung understanding mo sa sinabi nila Pebbles at saka ni Maharlika. Hindi, naintindihan niyo ibig ko sabihin? Kasi it is a slight twist of words para ma-misinterpret ng ibang tao na, si Lisa, tama nga naman. Bakit naman pababagsakin ni Lisa Marcos yung asawa niya? Kasi kung tanga ka, yung logic mo, ganun. Kasi feeling ko, market nito ni TP ay yung mga tanso. Yung mga tatanga-tanga, mahina ang utak, na para umuo sa kanya. Oo nga naman, tama naman yung logic na yun. Bakit nga naman pababagsakin ni Lisa Marcos yung asawa niya? Ay, sinakyan pa ng mga gunggong. Ang sinasabi ni Pebble at ni Maharlika, yung diskarte ng asawa ang makakaapekto. Hindi man niya intensyon na pabagsakin ng asawa niya. Siyempre, si Madam Lisa, ang intensyon niya, kabutihan ng pamilya nila. Kabutihan ng asawa niya. Wala siyang intensyon pabagsakin ng asawa niya. Ano ba namang klaseng interpretasyon niyan, TP? Pero because of diskarte ng asawa niya, na maaaring ikabagsak ng popularity ni Marcos Jr., the President. Ano ba yan? Pinaglululoko mo naman kami, TP,
Buti na lang talaga medyo may utak ko ang mga Pilipinong hindi tanso. Ano yun? Sabihin, ba't nila sinasabi yun? Ay, baka nakargahan. Halimbawa, kung ako yung vlogger halimbawa na hindi makabayad ng credit card, di tatanggap na ako ng hulog para hindi ako mabatakan ng credit card. Oh, yun daw, yun daw vlogger na yun kasi hindi daw nakakapagbayad, nakatakan daw ng credit card. Kaya hindi ko makapagbayad, di umano ha, kung sino man yan, hindi makapagbayad ng credit card niya na vlogger. Baka kasi may utang ka. Nagtatanong lang ako ha. Baka kasi ninyo binabayaran ng utang. Baka naman may utang sa kanya ibang tao kaya hindi niya mabayaran yung credit card. Di ba? Hindi kaya pa bayad-bayad din ng utang minsan. Hindi ako nagtatanong lang ha. Baka naman kasi may utang yung ibang tao sa kanya. Kaya hindi mabayaran yung credit card niya. Ewan ko ah. Ewan ko lang ah. Bayad-bayad din naman. Magpasyal lang ng pasyal. Kasi ako mahihiya ako sa balat ko. Mahihiya ako sa balat ko. Kunwari, nandito ako sa Japan, namamasyal ako, nag-iitsiran ako, nagluludols ako, nagraramin ako, kumakain ako ng wagyu, kumakain ako ng masasarap na pagkain dito sa Japan. Tapos may utang. Hindi ko kaya yun, Brad. Ikaw, Tipi, kaya mo yun? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako, ha? Kasi isipin mo, kunwari ako, papasyal-pasyal dito, kuya-kuya ako, kakape-kape ako dyan sa karsada, lamig-lamig, wow! Tapos may utang ako? Hindi ko kaya sa konsensya ko, ha? Pantakin mo, iisipin ko, i-enjoy tong animal na to. May utang ng sibanat. Boy, di ba? Hindi ko kaya yun, ipopost ko pa. Mahiya ako mag-post dun, magsabi sa tao na, I'm enjoying my time here in Japan. Tas may utang ka? Tangin ng buhay. Sorry. Bakero. Mamumura ka talaga di ba? Pantakin mo may utang ka, tas nanamasyal ka sa Japan. Ako tinutukoy ko yung sarili ko Di ba? Hindi ko kayang gawin yun. Kung may utang ako, tas namamasyal ako sa Japan. Ako, nagtatanong lang ako, TV Nagtatanong lang ako, wala akong alam. Hindi ko alam. Ikaw ba, TV, balita ko na dito ka daw sa Japan. Ikaw ba nabayaran mo na lahat ng utang mo? Ako nagtatanong lang naman. Okay? Kasi, ang pangit po nun Lalo na yung, tama yung isa, sabi nila. Yung feeling blessed post. I'm blessed. Thank you for the blessing, Lord. Thank you for the blessing of I'm blessed here in Japan. Thank you. Tas may utang ka? Hindi ko kaya yun. Di ba? Kaya kayo may mga utang. Kung sino man kayo mga Pilipino na may utang wag na kayo feeling blessed sa social media. Tapos may utang kayo. Hindi maganda yun. Dami kong kilalang ganyan. I'm blessed. Naka-iPhone 14 Pro Max. Punta ko iba't ibang bansa. Tas may utang. Kaya kahit maliit lang yan. Kahit isang lapad lang yan. Utang pa rin yan. Di ba? Kasi to si alam mo Pebbles, bayaran ko na lang kaya yung may utang sa'yo. Gusto mo? Kasi nahihiya ako. Honestly, Pebbles, nahihiya ako Eto, iaalay ko na lang sa'yo, Pebbles. Isang lapad. Ibibigay ko na lang sa'yo. Kasi nahihiya ako doon sa may utang sa'yo. Ako na yung nahihiya. Kasi hindi kaya ng konsensya ko na mamasyal dito sa Japan, mag-enjoy sa Shibuya, mag-enjoy sa Shinjuku, tumingin ng mga magagandang lugar. Tas may utang, bayaran na lang kita, Pebbles. Sige na, ako na ang magbayad. Para naman mawala yung konsensya. Malay mo, puk natin. Malay mo, maano yung konsensya ng iba dyan. Magbayad din sa'yo. Ako na lang magbayad sa'yo, Pebbles. Sige na, nahihiya naman ako. Ilang lapad ba yung utang sa'yo? Sige na, nahihiya ako Sige na po. Ilang lapad po ba yung yung utang sa'yo? Ako na magbayad.
Nakakaya naman. Di ba? Please, pasyal ako. Mahangin. Gumaganong-ganon yung hangin. Hindi kasi mahangin ngayon dito sa Japan. Sobrang hangin dito. Talaga nanunuot. Alam mo, eto ha, sa sobrang pagtitipid ko talaga, bago ko umalis ng Pilipinas, nanunumpa ako sa watawat ni Banatbay. Sabi ko, hindi ako mamimili sa Japan kasi wala na akong pera, sabi ko sa sarili ko. Pagdating ko dito, Uniqlo kagad ang pinuntahan ko. Sa sobrang lamig, napabili ako ng jacket na hanggang paa. Hanggang tuhod pala yung jacket kasi sa sobrang lamig. Magkano presyo nun? Hindi naman sa nag-aano ha. Anong karapatan mong mag-jacket? Gumastos dyan sa Uniqlo. Although ang Uniqlo dito, ito yung pinakamura dito. Anong karapatan mong gumastos sa Uniqlo o mamamasyal dyan sa Japan kung may utang ka? Diba? Hindi ko kaya yon. Yung may utang, hindi ko talaga kaya yon. Bayad din pag may time. Nakakaya naman. Yung may mga utang dyan ha. Kung sino man kayo. Kung sino man kayo may mga utang na mga Pilipino, matatapos na yung taon, isang araw, ay na lang, huling araw para magbayad kayo ng utang. Abay, magbayad naman kayo. Pwede naman to send wave. Di ba? Bayad naman ng utang. TP, may tanong ako sa'yo. Eto, tanong ko lang ha. Ang sarap ba ng pamamasyal mo dito sa Japan? Nag-i-enjoy ka ba sa mga poging lalaki dito sa Japan? Ang dami kasing pogi dito eh. Walang biro. Ang daming pogi. Ganun. Yung mga pogi dito, ito walang biro ito ha. Sa atin, yung mga pogi sa atin, yung mga matitikas ng itsura, yung mga parang si Robin Padilla, mga pogi sa atin, ganun na itsura eh. Mga Jerry Carvalho. Tanda na mo naman at ba? Mga Cesar Montano. Dito sa Japan, ang mga pogi dito, yung mga kamukha ng mga... mas mukhang babae yung lalaki, yun ang pogi dito. Totoo kasi mga itsura ng mga kalalakihan dito sa Kabukitcho. Nako. Ang pupogi man sila. Di ba? TP, enjoy ka dito sigurado sa Japan. Matatapos na ang taon. Ang tanong, ikaw ba may utang o wala? Kasi tinanong ko rin yung mga kababayan natin ngayon dito eh. Kayo bang may mga utang dyan, nagbayad na? Mga kababayan ko ha, kayong mga kababayan ko na may utang, huwag nyo naman hayaan matapos ang taon na may utang pa rin kayo.